nagkaroon na po tayo ng project dito before. So ngayon po, salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan. At meron na naman po tayong bagong project na inopen dito po sa lugar na ito. Dito po sa Barangay Baliti. Ito yung view natin if nandito tayo sa sala. So dito po niya yung sofa sa area na to. So yung makita po natin, meron tayong malaking opening dito. So yung opening na to, glass window yan. Yung buong open na to, glass window. Tapos glass window dito. Yan, tapos meron po tayong another glass window dito. Yan, it's a portion na to. Yan, napaka ganda tignan. Kasi na open area yung nakikita natin. So itong portion na to, ito po open area na to, gagawing parang lana area. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, yan, tignan nyo po yung view natin. Yan, yung tanawin. Nandito na naman po tayo sa Baliti, Barangay Baliti. Dito po sa may Arayat. Yan, ang pagbabalik, nagkaroon na po tayo ng project dito before. So ngayon po, salamat po sa Diyos at sa Kanya po lahat ng kapurihan. At meron na naman po tayong bagong project na inopen dito po sa lugar na ito. Dito po sa Barangay Baliti. Ayan, medyo malakas po yung hangin. Hindi ko lang po sure kung medyo malinaw niyan yung boses ko. Pero ito pong location natin, it's farm lot. Ayan, farm lot po siya. Farm lot po dati, tapos dinevelop po siya, sinubdivide. Ayan, pero ngayon po marami na po yung mga nakatayong bahay. Ayan, So yung project po natin dito mga ka-blessed, it's a bungalow house. Itong bungalow house po na ito, it's a retirement house din ng mga client natin. Yung mga client naman natin ngayon, ka-blessed, hindi siya OFW. Dito lang po siya sa Pilipinas nagtatrabaho. Isa po siyang businesswoman. Yan, hindi ko na po muna i-mention yung pangalan niya as requested. Pero yung pong papagawa nila dito, it's a retirement house. Although meron na po silang bahay. Nasa city po yung bahay po nila. Yan, sa Angeles City. Ngayon gusto po nilang magkaroon ng rest house. Sa ano naman po. Yan, medyo malayo po sa city. Kaya po kumuha po sila ng lot dito sa Barangay Baliti. Actually itong lot na to, sa kanila pa po to. Itong lot na to, itong area na to, yan yung bundok ng Arayat. Yan, ang ganda ng view. Tapos sa kanila rin po yung lot na ito. So magkatapat po yung kinuha nilang lupa po dito. So pinatayuan na po nila ng bahay. I mean, pinapatayuan na po nila ng bahay yung dito. I-flash ko po sa screen yung pong perspective natin. Yan, so ganyan po yung perspective natin. Hindi po siya ganun kalaki. Tamang-tama lang. Ang importante po is maganda yung view. Ayan, kasi ito yung bahay. So ito yung frontage niya. Yung frontage po ng bahay is yung mismong bundok ng Arayat. Ayan, kapag po kasi nakaharap tayo sa Arayat, sa bundok ng Arayat, ibig sabihin morning sun. Diyan po kasi sumisikat yung araw. Yung sumisikat, yan, kapag afternoon, yan, nasa likuran na. Halimbawa po ngayon, afternoon na, yan, nasa likuran na po ng bahay yung araw. Ayan, gandahan po is malilim na po nun yung harapan. Ano, sobrang lakas ng hangin. Yan, dahil mukhang uulan, medyo makulimlim po yung ulap, yung kalangitan. Yan, pero mainit pa rin po. Yan. So, ka-blessed, balik tayo dito sa ginagawa po natin na bahay. Actually, nasa 2 weeks na po yung construction dito. Ongoing construction for 2 weeks na. So, nakapag-set up na po tayo dito ng barracks. Tapos lay na po tayo ng mga foundation. Tapos yung beams po natin, yan, nakaporma na po. Yan, kung papansin po natin mga ka-blessed,
mataas po yung elevation ng bahay. So tingnan nyo po, ito po yung natural ground. Tapos papansinin po natin yung pong grade beam natin, nandito pa lang siya. Itong grade beam na ito, dyan pa lang po magsisimula po yung finished flooring po ng bahay. So tingnan nyo po kung gaano kataas. Nasa 1, 2, 3, 4, 5 na hollow blocks from the natural ground. Doon pa lang po yung finished flooring po natin. And more than 1 meter po ito. Nasa 120 to 130 centimeters po yung elevation po natin. Sa layout naman po natin mga kablesen, itong area na to, yan, itong buong area na to, dyan po yung mga rooms. So 3 bedrooms, 1, 2, 3. Tapos meron tayong 2 bathroom. So ito yung master's bedroom, may sarili siyang bathroom. Tapos yung second bedroom, the third bedroom, meron po silang shared bathroom sa may gitna. Hindi pa tayo makapasok sa loob, ka-blessed, since ongoing po yung pag-asinta nila sa may likuran. Pero yung main door po natin yan, nandito siya. So naka-elevate siya. So tatambakan din natin yung lupa niya. Tatambakan natin kasi ito yung drainage ng lupa. So yan, tatambakan natin yan hanggang dito sa drainage. Tapos may matitira pa pong few steps paakyat sa loob ng bahay. So dito yung main entrance dito. Tapos open concept lang yung layout natin dito kasi hindi ganoon talaga kaluwang yung bahay. So mas advisable na open concept yung gawin natin dito. So sala, dining, and kitchen na napakasimple ng layout. Formal kitchen nasa pinaka likuran. Tapos meron tayong extension dito. Meron po tayong extension ng dirty kitchen. So yung dirty kitchen natin is nandito. Ayan, nahukay na pala siya. Ayan, so nahukay na yung dirty kitchen. Ito yung space natin for our dirty kitchen. Meron tayong sliding door niyan dito sa portion na to. So dun yung formal kitchen, sliding door. Tapos meron tayong outdoor kitchen dito. Outdoor kitchen, tapos itong area na to, it's an open area. Tapos yung pool, yan, maglalagay ng swimming pool yung mga client niya natin dito. So yung provision ng swimming pool, dito siya. Magandahan dito, kaya dito natin siya nilocate kapag merong gathering or nagsuswimming. So yung view natin is yung mismo bundok Arayat. Yan o. So at the moment open area yun dito, pero ito yung provision for the pool. Tapos meron pa tayong space dito sa gilid. Tapos may space pa rin dito sa may likuran. At kung papansinin natin, meron tayong dito, parang main drainage dito sa may gilid. Tapos ito na yung dulo ng property. So yun po kasing lahat ng mga client natin. Ito na yung pinakadulo ng mga sinabdivide na lote. So ito na yung dulo. Tapos yan, meron tayong drainage dito. Yan. So ito yung drainage, nakakonect siya dito sa may side. So lalagyan din natin ng fence ito. Fence tayo dito, fence sa may harapan. Pati doon sa may gilid. Patapos na yung grade beam natin dito. Paikot na. So by next week, pupormahan natin yung mga grade beam natin. Grade beam, paikot. Pati yung mga beams natin, mga poste natin, mga columns. Pupormahan na rin yan. Tapos pubuhusan na. So yan, schedule natin yan by next week. Ito naman yung kabilang side ng bahay. So yan yung mga rooms natin. Tapos meron pang vacant yan dito. Meron pang vacant na lupa yung client natin dito kasi 2 lot yung kinuha niya. Isa doon, isang lote doon, tapos yung pangalawang lote is nandito. So itong area na to, vacant yan to. Possible gawing parking area if gagawing parking area dito. Pero kagandahan is nasa dulo na yung property. So kapag nasa dulo yung property, wala nang dumadaan dito since ito yung dulo ng road. End of the road na po yun dito. So wala nang dumadaan dito, wala na masyadong abala. Ayan, yun yung gusto ng mga client natin. Gusto na magkaroon ng peaceful na
location. Yan yung tahimik. Tapos sariwang hangin. Talagang dito makita mo talaga yung yan yung bakanting lupa. Ang dami pa. Yan, hindi pa napatayuan pero alam ko na sold out na lahat yung mga lupa dito. Yan, marami pang bakante. So tingnan nyo yung view mga ka-blessed. Tapos yung mga bahay, may mga bahay na doon sa may kabilang side. Ang ganda kasi ng ginawa dito ay dinevelop nila yung mga lupa. Tapos sinabdivide, tapos binenta nila. Yan yung view natin. Tapos check natin yung partition natin. At this moment, di pa talaga ma-appreciate yung layout ng bahay. Pero kung titignan natin, ang lakas ng hangin, kasi open area po yun dito. Open area, parang bukid talaga siya. Sobrang lakas ng hangin. So master's bedroom, tapos itong area na to, wardrobe po pala siya. Meron pong wardrobe yung master's bedroom natin. So dito yung pintuan, wardrobe, tapos yung master's bathroom dito pa lang siya. Yan, master's bathroom. Tapos yung bedroom 2. Tapos meron tayong common CR dito, common bathroom. Tapos yung bedroom 3 natin nandito. Tapos yan yung sala, dining and kitchen. Yan, nasa kabilang side naman siya. So blessed, yan po muna yung pinakahuling update natin dito sa bagong open na site po natin dito po sa Barangay Baliti. Maraming salamat po sa Diyos na meron po tayong panibagong blessing. Yan, sa buong team nakapag-open tayo ng bagong site. Proceed po tayo sa ibang site. Blessed, ngayon naman po nandito tayo sa site po natin sa Pulong Bulo dito po sa Angeles. Check po natin yung progress dito. Ongoing po yung pagmamasilya, tapos yung pagko-cover po natin ng ceiling, ongoing na rin po. Tapos sa roofing, okay na po tayo. So nalatag na po lahat ng yung yero. Tapos yung pong aluminum composite po natin, nandito po siya. Yan, itong area na to, itong nasa harapan, pati yung dito sa may kabilang side. Yan, nasa may itaas, yan, naka aluminum composite po tayo dito. Request po ng client po natin na nakagamit na tayo ng ganitong materials dun sa isang vlog po natin. Kung nakasubaybay po kayo sa ating mga vlog, may ginawa po tayong project sa may Barangay Buen Suceso, Mexico. Yan, ganyan po yung facade po ng bahay. So meron po tayong aluminum composite po dito, pati dito sa may itaas na portion, yung naka-elevate na portion ng roof, naka-aluminum composite din po tayo. So check po natin yung progress. Yan, so may mga portion na po tayo na namasilyahan na. Tapos yung framing ng kisame, naka-set up na rin po. Tapos yung pong flooring po natin dito, polished concrete po yung nirequest po ng client po natin, polished concrete. So hindi po tayo magta-tiles. Yung pong naka-tiles lang po niya itong dito, yung mga banyo po natin. Ito po yung CR, dito po sa may parking area. Ito po kasi yung parking area niyan. Parking area, tapos yung meron tayong common CR dito. Tapos yung pong porch natin, yan, ito siya. Porch, tapos yan, naka-extend yung roof natin dito sa may harapan ng porch. Tapos yung main door natin nandito. Yan, so check mo natin yung flow ng bahay. So yan, pagpasok, meron po tayong parang foyer dito. Yan, foyer. Tapos yung ceiling natin dito, flat ceiling na po siya. Request po ng client natin. Minsan gumagamit po tayo ng mga cove ceiling, especially sa mga living area, pero dito po flat ceiling po sila lahat. So flat ceiling, tapos meron lang po tayong mga recessed lights na ilalagay dito. Pagpasok, meron po tayong makikita ng dalawang entry. So, meron entry dito, tapos meron another entry dito. Papasok po yun sa living area po natin. So, mamaya i-check natin. For the meantime, dito muna tayo sa entertainment room. So, itong entertainment room, mayroon lamang po siyang opening dito. Pero naka-provision po ito in the future if gustong ipa-enclose ng client natin. Pwedeng lagyan ng
lagyan ng sliding glass door dito. Provision. Binabati po pala natin yung client natin, si Sir Rene. Yan, pati yung buong family po nila nasa Canada. Nakaalis na po sila a few weeks ago. Yan, bumalik na po ng Canada, and then babalik po sila most likely this year din po. Alam ko po, September, para po sa formal turnover po ng bahay. So by that time, before po na September, matatapos na po yung project natin dito. So gagawin po nila yan, pag uwi nila, mamimili na lang po sila ng mga gamit yan, para po sa bahay. So entertainment, pagpasok po natin, yan, so open area lang po siya, napakaluwang. Tapos meron tayong TV wall dito. Tapos yung kisame natin, kabila tinatakpan na. And may ilang portion na lang na hindi pa na cover, pero yan, within the day niyan, mako-cover na yung buong entertainment area natin. So entertainment area, tingnan po natin, napakaraming windows for natural light. Yan, window dito, window dito. Tapos window dito sa may kabilang side. So ito yung TV wall niyan. Tapos yung pong entertainment area po natin, meron sa sariling banyo. So ito po yung banyo natin. Yan, so ongoing rin po yung pagta-tiles natin sa mga banyo natin. Pinili pong tiles ng mga client natin, kulay marble white. Yan, gusto po yung marble white para mas maluwag tignan po yung banyo. Yan, marble white. Tapos, tingnan rin po natin dito, meron tayong door po dito. So, ito po yung magiging storage po natin yan. A storage area. Tapos, another door po dito. Yung door po na to, access po siya sa ating parking area. Yan, so from inside, meron tayong door dito papunta sa ating parking area. And then pagpasok sa ating living area, ready po yung view natin. Blessed sa ating living area. So pagpasok, yan, open po yung living area natin. Napakaluwang, hanggang dyan siya sa may door. Tapos yung pong ceiling po natin dito, naka 11 feet tayo. So, naka high ceiling po tayo. Yung pong standard po na ceiling height dito po sa Pilipinas, nasa 8 feet. Yan, 8 feet, 8.5 feet. Pero dito po, na maximize po natin siya hanggang 11 feet. Yan, 11 feet yung area ng sala. So, ito po yung view natin if nandito tayo sa sala. So, dito po niya yung sofa sa area na to. So, yung makita po natin, meron tayong malaking opening dito. So, yung opening na to, glass window yan. Yung buong opening na to, glass window. Tapos, glass window dito. Yan, tapos meron po tayong another glass window dito. Yan, sa portion na to. Yan, na napaka ganda tignan. Kasi na open area yung nakikita natin. So, itong portion na to, itong open area na to, yan, gagawing parang lanai area ng mga client natin. Kasi yung dining area po natin is nandito. Dining area, tapos meron tayong sliding dito. Sliding door, tapos glass window sa area na to. Yan, so, since nakita na natin yung dining, check na natin kablasad yung ating formal kitchen. Yan, formal kitchen, pa letter L siya. Tapos meron tayong center island dito. Yung island natin na ito, nandito po yung sink. Kaya meron tayong linya. Yung drain at saka ng water supply. Yan. So, nandito yung sink natin, nasa gitna. Tapos meron tayong kitchen top dito. Sa may side na to, pa letter N. Tapos yung coffee nook, nandito naman siya. Sa portion na to. Meron tayong coffee nook dito, yung back door. Tapos ito yung dining natin. Dining area. And then sa ating back door, yung back door area natin, yan, papunta yan dito sa ating dirty kitchen. So, baka maglagay po tayo ng dirty kitchen dito. So, hinintay lang po natin yung update ng client po natin if magpapa-extend po sila dito ng dirty kitchen. Sa area na to, tapos yung laundry naman po nila is nandito sa may likuran. Ayan, so ito naman po yung laundry area nila. Laundry, tapos yung dirty kitchen, yan, magkadugtong po siya yan.
Tapos yung mga rooms po natin. So yung unang room po yung kanina is nandun. Yung entertainment area. Tapos meron po tayong middle room. Dito. Middle room. Nasa yung middle room natin, cover na yung ating kisame. Ano. Tapos meron din po sariling banyo ito. So tatlong bedroom, lahat ng bedroom meron po silang sariling banyo. So ongoing rin po yung pagta-tiles. And then after dito, meron tayong common CR. Common CR po natin, nandito siya. Yan, common CR. So same din po yung tiles ng mga CR po natin, tsaka powder room. Yan, kulay white din. Tapos ito yung master's bedroom. Master's bedroom. Yan, so ongoing po yung pagka-cover ng ceiling sa ating master's bedroom. Tapos meron po tayong dalawang door dito. So yung CR ng master, tapos meron po tayong wardrobe dito sa area na to. So hindi na tayo papasok ka blessed. So ongoing pag-install nila ng mga kisame. So flat ceiling din yung ceiling natin dito. So buong bahay po flat ceiling. Pero yung dito sa labas, PVC niyan yung gagamitin natin dito. Yan, sa area na to. PVC ceiling, tapos yung dito sa may garahe, PVC ceiling din po. Yan. Sa area na to, PVC din tayo. Tapos meron din tayong door dito. Blessed. Access door from garage, papunta dito sa may lanay area. So, punta ako dito para makita nyo yung view. Yan, if nandito tayo sa may pinaka-side ng property, yan, ito yung extra space natin. Yan, dyan yung dirty kitchen, tapos meron tayong open space dito. Yan, open space. Yan, baka naman, sir, maglagay tayo ng pool dito. So, hindi pa natin alam kung ano po yung plan ng client natin. Pero this is an open area. Pwedeng gawing garden, pwedeng gawing pool. So, nasa client po natin kung ano po yung gagawin po niya dito sa area na to. Kasi meron tayong napakagandang lanay area dito. Yan, open lang po yan. At least naka-cover na po siya. So naka-cover na po siya. Before kasi iniisip pa po ng client natin if i-open niya yun dito, yung wala siyang roof. Pero buti na lang po nag-decide po siya na ipa-roof na yun dito. Kasi magandahan po dyan. Open naman siya. Open naman yun dito. So yung hangin continuous pa rin yung pasok dito. Kagandahan pa is any time of the day, yan, may utilize mo yung portion na to or itong area na to. May utilize mo siya kahit umaga, tanghali, or even gabi. Yan, pwede po tayong mag-relax dito sa area na to kasi naka-cover siya. Yan, kahit umulan, umaraw, okay lang. Tapos itong bakod na to, ka-blessed, bakod na po yan ng property ng mga client natin kasi may sariling bakod din sa kabila. Ito yung sariling bakod ng kabilang lot. So ito, sariling bakod po ng mga client natin. So plaster na lang po niyan yan para mas maganda po siyang tignan. Plaster na lang pati yung sa may likuran. Ipapaplaster na lang siya para maganda siyang tignan. Blessed, ito naman yung side ng bahay. Left side ng bahay. So papasin natin yung mga gutter natin. Nandito siya sa side na to. Nilagay natin siya dito para walang nakikita water spout dito sa may harapan kasi kung minsan medyo parang eyesore yung mga water spout kapag nandito siya sa may harapan, yan sa facade ng bahay. So yun dito po yung elevation ng roof natin is nandito yung taas tapos pababa siya dito. So pa-slope siya dito sa may kaliwa. So yung mga downspout natin, yung water spout natin, nandito siya sa may kabilang side. So dito niyan natin makikita yung mga water spout. Tapos nakapag-spandrel na rin sila dito. Ano, kulay wood green naman yung ginamit natin dito. Metal spandrel. Hanggang doon sa may likuran. Tapos yung dito niya, naka-spandrel din siya niyan. Continuous yan. Hanggang dito. Sa may itaas. Tapos pati yung dito niyan. Sa may portion na to. So yung mga naka-expose na portion ng roof natin dito sa
side, dito sa harapan, pati sa may likuran, yung mga naka-expose. Metal spandrel po yung ginagamit natin na kulay wood grain. Pero yung mga nasa loob naman, halimbawa yung dito, sa loob ng porch natin, pati yung dito sa may garahe, pati yung sa may lanay area, PVC naman. PVC panel yung mga gagamitin natin doon. Yeah, so kabalasan, tuloy-tuloy po yung trabaho po natin dito. Magko-cover na yun, matatapos na yun yung pag-cover natin ng mga ng ceiling, tapos pati yan yung mga PVC panel natin. Na-order na rin natin, so hinihintay na lang natin yan. Once na dumating na yung PVC panel, papa-PVC panel na rin natin yung garahe, yung lanay, pati yung porch natin. Yan po muna yung pinakahuling update natin sa mga sites natin. Maraming salamat po for tuning in sa ating vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.